3. Siya nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Praise God na nakakapagpuri pa rin tayo. Isang palakpak muli sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa aming buhay, maraming salamat. May pagkakataon na makaawit kami, makapagpuri, makapagbalik ng pasasalamat. At kayo po ang siyang patuloy na maitanghal sa bulwagang ito. Gamitin niyo po ang mensahero bilang tuntungan ng inyong salita at nang sa ganon, ang mensahe naman po ay magdulot sa amin ng iba yung pagkamalapit sa inyong presensya. Hayaan namin na ang Banal na Espiritu ang siyang maging speaker, a great teacher. Bigyan niyo po kami ng isang puso na mapagpakumbaba, puso na laging handang tumanggap ng pagpapala ng inyong salita. Kaya sa mga sandaling ito, hayaan namin na umunting tinig ninyo ang siyang marinig sa bulwagang ito. Ito po yung samot, dalangin namin lagi, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, magsisimula ako sa isang tanong. Why can't we all just get along? Sa totoo lang naman, di ba talaga ang hirap na magkaisa tayong lahat eh. Ang dami kasi mga kanya-kanya mga ideas, sa mga kumpanya, sa mga organisasyon, napakahirap i-maintain yung unity. The message that we are about to partake today ay makikita natin, it's all about unity. Paano nga ma-achieve natin ang isang unity? Among the churches naman talaga ang hirap ng unity. Aminin natin yan eh, kahit dito sa church natin, ang hirap po ma-achieve ang unity. Remember that Jesus Christ, sa John chapter 17, ang prayer po niya sa kanya mga alagad before He was ascended, kasi babalik na siya sa Ama eh. Ang prayer niya, sabi niya, Ama ko, pag-isahin mo sila tulad ng pagiging isa natin. Yun yung kanyang prayer talaga. Pinapanalangin niya yung kanyang mga disciples before He was ascended. Bago siya bumalik sa Ama, bago siya mamatay, mabuhay na muli. So meron siyang ipinapanalangin sa Ama, tulad nilang dalawang mag-ama, nagkakaisa sila, united sila. And so be it, ang bilin niya, yung kanyang mga disciples, pag nawala siya, magkaisa rin po sila. And unity is the main purpose ng message ni Paul dito sa Book of Philippians, the second chapter. Lagi sinasabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Kaya ba natin sabihin yan ng personal sa buhay natin, mga kapatid? Di ba ang hirap? Ang hirap ha? Paul, hindi siya katulad natin nung panahon na siya ay nakabilanggo. While he is writing this message to the Philippi, kasi ang Philippi ay naging colonized ng Roman and even the Greek. Halo yan, nagkahalo-halo sila dyan. Kasi yung mga mananampalataya dito, yun nga, may marinig lang sila ibang mga message, naniniwala kagad sila. And remember that nung panahon nun, halo dito si Alexander the Great at saka si Julius Caesar, yung anak niya si Augusto Caesar. Sila yung mga naghahari dyan. So maraming mix. Kaya sabi ni Paul, yung letter niya, rejoice in the Lord always. And Philippi is one of the supporter of Paul at the time that he was in prison. Yan talaga ang big supporter niya eh. Noong araw kasi, pag nakakulong ka, wala kang pagkain. Wala lahat yun, walang privilege na gano'n, nakatulad sa panahon natin. Noong araw wala po. Kaya si Paul, ang sumusuporta sa kanya, yung mga churches na itinanim niya. The church that he has planted before. Philippi, Galatian, pero Philippi po kaya malapit ang puso niya rito eh. Kahit hindi niya kailangan ng tulong, nagpapadala po ng tulong. Sa pamamagitan ni Epaphroditus, yung kanyang isang lingkod. Now, rejoice in the Lord always. Bakit madalas sabihin ni Paul dito sa Book of Philippians? The title of the message, nilagyan ko siya, Mindset. Mindset. Ano ba yung mindset? Ano ibig sabihin? What do we mean by mindset? Mindset, para kay Paul, ito yung sinasabi niya, tinuturuan niya itong mga taga-Philippians na mga mananampalataya na magbago kayo ng takbo ng isip nyo. Di ba tayo, may mindset talaga tayo. For the whole week nga, mindset mo na, yung trabaho mo, yung gagawin mo, nakaset na sa mind mo yun eh. Yun yung mga gagawin mo. Kagabi, alam ko, may mindset na kayo, mag-church ako, pagkatapos mag-church, kakain kami sa labas, pagkatapos mag-mall kami, naka-mindset lahat yan. Yan yung mindset. But, yan ang gusto niyang baguhin dito sa mga mananampalataya. Medyo adjust ng konti ng takbo ng pag-iisip. Remember sa Romans 12:2, di ba, sabi niya, mag-iba kayo ng takbo ng isip ninyo. Huwag kayong makiayon sa takbo ng panahon ng mundong ito.
Yan yung mga preaching ni Paul. Now, ito yung isang pwede natin baunin mamaya, pag-uwi natin. Through unity comes through humility. The secret is, if we have humble heart, tingnan niyo yung kapwa niyo, pagka-humble siya, di ba? Minsan may makikita tayo, ang humble ng tao na to, di ba? Nakakabilib. No, nakaka-encourage din naman talaga pagka meron siyang pusong mapagpakumbaba. And humility is the secret only nung dumating si Panginoong Kristo. At the time of Philippi, yung nga sabi ko, Greco-Roman era, yung nananalaytay doon sa bansa na yon, wala sila sa kanilang word yung humility or yung humble. Hindi uso sa kanila yan. Kaya nga ang pinapangaral ni Paul dito ay humility. Because when the time Jesus Christ, that word humble became lumaganap na yung ministry ni Jesus. Otherwise, kahit nung lumang tipan naman, wala yung mga humble heart na yan eh. Bihirang-bihirang marinig. Pero si Panginoong Kristo, nakikita sa kanyang pagkatao, in-exemplified niya, ipinahayag niya sa mga tao pa. Yun po yung maganda kay Lord Jesus Christ. And Paul, yun ang gusto niyang imitate. Imitate me as I imitate Christ Jesus. Kaya nga tayo dito, mas maganda kung lodi natin, di ba, si Jesus Christ. Dapat ang lodi ng church ito, si Christ Jesus lang. Hindi si pastor, hindi yung mga leaders, kundi sino man. Hindi naman masama maglodi-lodi kayo, mga artista nga inlolodi mo, pati politician eh. No? Di ba, mga politician naglolodi ka, hindi ka na makilala niyan eh. Pero si Jesus, pagka siya ang lodi mo, kapatid, kilala ka na Jesus. Meron ba tayo matatago kay Jesus? Wala po. Because Jesus Christ looking into our hearts. So whatever nandito sa puso natin, alam ni Kristo Jesus. Palakpak nga natin si Jesus. So I'll start with verse 1, chapter 2. Tingnan natin yung isulat ni Paul. Therefore, sabi niya, inumpisahan niya, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ. Ang ganda ng umpisa ni Paul. Si Paul mahilig siya parang conclusion. Therefore, sabi niya, galing ito doon sa chapter 1, verse 27 eh. Yung magkaisa ng puso, maging unity tayo. Sabi niya, pagka meron kayo encouragement sa isa't isa, kay Kristo Jesus, sabi niya, if any comfort from His love ni Jesus Christ, if any common sharing in the Spirit of Jesus, lahat nakaturo kay Jesu Kristo. At sabi niya, if any tenderness and compassion. Ang ganda ng bungad ni Paul sa chapter 2. You know, chapter 2 of Philippians, ito yung pinaka-deep na message ni Paul to the Philippi. Nandito lahat. Kasi he will exemplify Jesus Christ. Who? Jesus Christ. Nung siya ay nagkatawang tao. Verse 2. Sabi niya, kumpletuhin niyo naman yung araw ko so that make my joy complete. Sabi ni Paul. Bakit? Paano? By being like-minded. Iisa tayo ng takbo ng isip. Dito sa church, natin na lang. Wala tayong lalayo. Dito sa church, pagka magkakaiba ang takbo ng utak natin, hindi na magkakaisa. Hindi na magkakasundo rito. Yan ang sinasabi ni Paul. Having the same love, being one in spirit and one mind. Paulit-ulit, inuulit ni Paul. Tapi nagdidiinan niya talaga. Same love, same spirit, same one mind. Kasi gusto talaga ni Paul magkaisa. Either of the two, pag walang pagkakaisa, magulo po. Merong gustong mabante, may gustong huminto, may gustong kumana, may gustong kumaliwa, ay hindi magkakasundo talaga. Tingnan sa politics. Nung kumakandidato, united sila. Right? Good example yan, ha? Diba, tama? Unity team nga eh. Hindi naman sa pagkaano natin, ano nangyari sa unity team nila, di ba? Pag wala talagang heart of humble, ang hirap pong magkaroon ng pagkakaisa. Whether it was in your company, in your family, sa pamilya lang, mag-asawa lang, hindi magkasundo eh. May narinig ako eh. Pastor, yung aking asawa, kakampi ko, kaaway ko, kaibigan ko, kritiko ko. Di ba? Mag-asawa yan. And that is true. Totoo po yan. Pero pag may humble heart po ang bawat isa, ma-achieve natin yung united tayong lahat. And this church, yun yung goal natin. Saan ba tayo papunta? Papunta tayo doon, magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba so that we will be able to achieve yung unity na galing po kay Kristo Jesus. Hindi po galing sa atin yung unity, mga kapatid. It comes from the Lord Jesus Christ because He exemplified nung nag-ministry sa lupa. Verse 3,
Paano natin gagawin yun? Same love, same spirit, same mind. Ito yung sagot ni Paul. Sabi ni Paul, do nothing out of selfish ambition, mga kapatid, or vain conceit. Ano ba yung mga vain conceit? Ang lalim. Ginugil ko siya, yung vain conceit. Sabi rito, ito yung excessive pride achievement ng isang tao. Yung madalas ipangalandakan yung kanyang na-achieve. Nagpasimento ng konting ispalto dyan, tapos makikita mo, ang laki ng picture, may pangalan pa, right? Tama? Yan, example niya ng vain conceit. Yung panahon kasi dito sa Philippi, nung panahon nila, sabi ko, wala sa kanila yung mga humble-humble na yan eh. Hindi uso sa kanila yan. So, wala silang word na ganyan. Ang sabi nito, rather, ang sabi ni Paul, biglang kumambi si Paul, ang sabi niya, pagka tayo ay hindi tayo naghahangad ng sariling ambisyon natin, paano natin magagawa yun? Out of selfish ambition. Ang sabi nito, rather, in humility, value others above yourself. Sa kanila, di bahala ka dyan, no? Basta ako ligtas. Dito lang nakaraan na bagyo, di ba? O, huwag natin isipin na kami muna, bago sila. Right? Tama? Ang point dito, huwag natin mamimiss yung point na sinuturo ni Paul. Hindi yun ang point ko dito. Pwede natin gawin yun, kasi may human nature tayo eh. Nasa pareho kayong krisis. Kapitbahay mo, o kamag-anak mo, o sino man, di ba? Parehong krisis kayo. Sino unahin mong salba? Pamilya mo o kapitbahay mo? Di syempre, pamilya ko. That is the human nature. Okay? Human nature natin yan. The point is, ang sinasabi ni Paul dito, in humility, value others above yourself. Paano? Next verse, verse 4. Ang sabi rito ni Paul, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. So, mamimiss point natin. Ang point ko dito, ang sabi ni Paul, mas pahalaga mo lang ang kapakanan ng kapwa mo para sa ikabubuti niya. The second part is yours. Okay? Hindi pwedeng, wag mo na intindihin sarili mong kapakanan, yung kapwa mo lang, hindi yun ang point ni Paul. Mas pahalagan daw natin ang kapakanan sa ikabubuti ng kapwa natin bago yung kapakanan ng sarili natin. Napakaganda, Jesusness, si Paul. Kaya nga si Paul, ang ganda ng kanyang buhay din pag tinignan natin Pero ang hirap nito, mga kapatid, hindi madali Kasi sinasabi ko, pareho tayo sa krisis. Alangan na maunahin kang kapitbahay ko. Right? Pero hindi yun po ang point ni Paul. The next verse 5. Next slide. Kasi dito sa kanilang si Alexander the Great. Remember Alexander the Great nung naluklok siya? 20 years old lang siya. Nung panahon nila dyan sa bandang Greek na yan. And tatalino ng mga tao dyan. And then, after that, generation to generation, pumasok ang Roma, na-colonize tong Philippi, and then, Augustus Caesar pumasok as a leader. Sila yung mga iniidolo ng mga taga-Pilipos nung araw. Hindi pa nagpapahayag si Paul. Nung nagpahayag na siya, bakit nagtataka si Paul? Hanggang ngayon, sumasamba pa. Ginawa itong mga to Remember, pag pumunta kayo rito, may mga statue pa rin sila doon. May mga rebulto pa rin doon. May mga sumasamba talaga na ito yung kanilang Lord. Ang sabi ni Paul, hindi. Itong isang Lord of Lords, King of Kings na pinipreach ko, isang buhay na Diyos, hindi katulad niya, walang magagawa. Ang pinipreach niya, King of Kings. Kasi nung araw, royal proclamation, equivalent ng Hebrew word, tinatawag nilang good news. Royal proclamation sa kanila, sa mga Greek, Romano. And dami nang tumira ngayon mga nag-retired na Romano doon sa Philippi. Kaya na-colonize sila. Siyempre, halo-halo na ngayon yung naging mindset nila. Pati yung mga kultura nila, nagulo. Kaya si Paul, ito ang sulat niya rito sa taga-Philippi. Remember si Jesus Christ. The next slide. Tingnan si Jesus Christ. Bakit ko sinasabi lagi, Jesus Christ exemplified na maging mababang servant talaga. Even to His own disciples. Nung sinabi niya ron sa John chapter 8, nung hinugasan niya yung mga paa. Alam natin istorya nito, di ba? After na mawash niya yung ibang paa ng disciples, kay Peter na siya humarap ngayon, nung hugasan niya yung paa ni Peter, tumanggi si Peter. He refused. Sabi niya, di yata't Panginoon, kayo pa maghugas ng paa ko, hindi ako papayag. Tumanggi si Peter. Ang sabi ni Jesus Christ, kapag hindi ka nagpahugas sa akin ng paa, wala kang kaugnayan sa akin. Remember that He wore out yung kanyang balabal, tapos tinali niya, di ba? Tapos kumuha siya ng tubig, yun ang pinanghugas niya, at ang pinampunas niya yung kanyang damit na balabal. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Wala kang kaugnayan sa akin kapag hindi ka nagpahugas ng paa. Ang sagot ni Peter, paliguan niyo na po ako, Panginoon. No? Di ba? Kita niyo si Peter, parang tayo. Parang tayo mga tao rin. Kunyari, nagre-refuse. Pero nung malaman niya kay Panginoon, wala kang kaugnayan sa akin, paliguan niyo na po ako. Sabi ni Jesus,
maliban sa nalinis ka na ng mga salita ko, hindi na kailangan. Paan na lang. Why? In tradition ng mga Israelita noong araw, lumalakad sila, maputik, mabuhangin, o maalikabok, kasi nakasandals lang sila eh. Tradition sa kanila, hindi ka pwede pumasok sa loob ng bahay, nakasandals ka, nakatsinelas ka, nakasapatos ka, kailangan hubarin mo yun doon, meron silang panghugas doon, may pampunan sila doon, kasi marumi ka. Nakita yung tradisyon? Kaya in-exemplify ng Panginoon, hindi naman doon sa dumi ng paa. Araw-araw po, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, and the only thing that Jesus can wash out all our sins. Palakpakan natin si Jesus. Wala pong iba. Walang ibang pwede maglinis ng kasalanan natin. Si Jesus lang po, mga kapatid, tandaan natin. Kaya nga sinabi niya, wala kang kaugnayan. Instead, ang sabi niya rito, whoever wants to become great among you, kasi may mga inggitan yung mga disipulo po. Nung panahon ng Panginoong Kristo, parang tayo rin po yan, may mga inggit-inggit. Sabi ni John tsaka ni James, tinawag pa nila yung nanay nila, yung stage mother, nilapitan si Panginoon, sabi doon, Guro, pag naghahari na po kayo sa kalangitan, saan niya po paupuin yung aking dalawang anak, si James at saka si John? Sabi ng Panginoon, hindi yata't di mo rin alam yung sinasabi mo? Yung nanay nila, no? Kaya sinabi ng Panginoon, whoever wants to become great among you, no? Hindi yung luluklok sa kaliwa o sa kanan ko, hindi sa akin yan, sa ama ko yan. Sabi niya, must be your servant. Parang ang hirap, no? Maglingkod. Dito nga sa atin, may ministry na isang kapatid natin dito. Alam niyo, ano ministry? Natutuwa ako. Joke siya, pero may katotohanan. Bago ilatag, paglalatag na po yung mga sila dyan, yung sobre, meron po naglalagay dyan. Kaya lang, bago niya ilagay yan, binubuksan yung sobre gano'n, tinitingnan niya talaga kung may natitirang laman. Ministry po yan, ilalagay niya dyan. Hindi ko babanggitin pangalan, pero ministry po, may ministry. Joke siya kung tinignan natin, pero ministry po yun. Kaya ba, magtsatsaga kayo maglagay dyan ng mga sobre-sobre na yan? Bakala nyo, ganyan lang, uupo lang kayo dyan. Sino yung mga kumikilos dyan? That is a ministry, a servanthood. Hugas ka ng plato. Nakapolo ka, nakamerkana ka, di magugas ka ng plato dyan. Servanthood. Si Panginoong Jesus, nakita natin, He exemplified, mga kapatid. Hindi parang VIP tayo. Lord, gusto mong maging tanyag, dakila, maging servant ka. Why? Kasi si Lord po yung mag-aangat sa atin. Ang sino man nagpapakababa, itinataas ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Dami, mga churches, mga congregation, iba't iba, pataasan sila ng ere. Kaya walang na-achieve. Kaya ang ginagawa ng mga member, lipat dito, dapo doon. Pag lumipat doon, nagugulo na naman yung church. Sabi nila, ayun namin yung church yung magulo. Kada dapuan nila nagugulo. No? Matino yung nalilipatan nila. Pero pagka naging heart of servanthood tayo, just like Jesus Christ, everybody will be united. At kapag ka nagkakaisa po tayo, nandoon ang Espiritu ng Diyos. Ang Panginoong Jesus nandito sa day by day, San Pedro, bumabaha ng blessings. Pahigitan natin, malalaking church, okay yan, malalaking church, di naman natin inaalis talaga, right? Malalaki silang church, yes, nandun sila malaki. Pero masarap kasi yung puso eh. Pag naglilingkod po tayo, yung puso natin ang magandang nakaangkla sa Diyos. Hindi yung narating natin, hindi yung malaki. Hindi yun eh. Now, verse 5, continue tayo sa verse 5. Ang sabi ni Paul, in your relationships with one another, sabi niya, have the same mindset as Christ Jesus. Magkakaroon tayo ng iisang takbo ng utak natin, ng isip natin, kapag ka ang sinaksak natin dito, si Kristo Jesus. Look at the cross. Fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. That is the best. Magandang ideya natin yan. Pag Phoenix mo, oo nga, no? Ginawa sa akin ng Panginoong Kristo, bakit ako nandito ngayon? Why I am here? Bakit nandito tayong lahat? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Why am I here? Because we have the same mindset of Christ Jesus. Kasi kung dito lang tayo asa sa sanlibutan, oo, masarap. Marami naman talaga mapagkaanohan dito sa mundo natin eh. Pero iba kasi yung mindset ni Jesus Christ. In the next few verses, makikita natin paano magiging mindset tayo ni Jesus Christ. Verse 6. Who? Ang sabi ni Paul, who? Sino? Jesus Christ. Being in very nature of God, nasa kanya yung katangian ng pagka-Diyos eh, kasi anak nga siya eh. Nandun siya sa piling ng tatay,
Bumaba siya rito. Did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Again, sa Pilipay kasi ganun sila. Pag may katungkulan, they took advantage to his position para sa kanilang kapurihan. Pero dito, pag tinin natin, ang pinapaliwanag ni Paul, si Kristo, yung King of Kings, Lords of Lords, bagamat Diyos siya, hindi niya ipinangtay yung kanyang sarili dun sa kanyang Diyos Ama. Bagkos, ang sabi rito, hindi niya ginamit na advantage yun. Pwede naman niyang gamitin, di ba? Ama ko, ako nagligtas ng sanlibutan eh. Di ba tayo, kung minsan ganyan, parang naghahanap tayo ng reward. Sabi mo sa boss mo, boss, accomplishment ko yan. Yung team namin, accomplishment ng team namin yan. Sa buhay natin, kung minsan, lahat naman achievement natin, accomplish natin. Siya po ang nagpasimula niya, mga kapatid. Saka whoever started na mabuting bagay sa buhay natin, tatapusin po into His day of completion. Tandaan natin. Ito yung pinipreach ni Paul. Kaya ang ganda. Bakit? Sumunod pa, verse 7. Rather, ano na siya, hindi siya nagtutok advantage. Even that His very nature as God, Son of God, hindi siya nag-take advantage. Ano ginawa? Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Sabi dito, being made in human likeness. Kaya wala tayong dahilan na para sabihin natin, si Panginoon, tinukso siya na we are same. Human po si Panginoong Kristo, bagamat siya in God nature. Parehas yun. Nakaramdam siya ng lungkot, umiyak siya, nagutom, nauhaw. Right? Kaya wala tayong madadahilan Ito sinasabi ni Paul Wala tayong may dadahilan. Kasi mismo si Panginoong Kristo, nagpakababa siya sa mababang uri ng pagkatao natin as a servant. Tandaan natin, si Panginoong Jesus naparito hindi para paglingkuran. Lagi niya in-exemplify dyan, naparito ang anak ng tao para maglingkod. Kaya pag may puso tayo ng paglilingkod, you have the mind of Christ. Tingnan mo yung katabi mo kung may mindset ni Christ. Bakit hindi mo matingnan? Hindi mo tingnan, no? Amen? Mindset lang naman ni Jesus Christ, yun ang hindi ka maging katulad ni Kristo Jesus, di natin kaya. Pero yung mindset at least, makikita natin, the very nature of a servant. Napakasarap na makasama natin yung may heart of servanthood. Kasi mahahawa ka rin naman Sumama ka dun sa laging mataas, laging may sinabi, laging gusto, mayores. Magiging ganun ka rin Pero pag sa kabila naman, sumama ka sa isang tao na laging servanthood, magiging katulad ka rin. Di ba? Ang lakas ng infection. Si Kristo, ang lakas maka-infect talaga. Sa verse 8, tuloy natin. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death. Yes, even the death on a cross. May mga preacher dito. Ako iba ang pagkaintindi ko naman sa akin lang. Yung death dito, hindi ito yung Panginoon ng Jesus Christ nung siya ay namatay. Hindi yun. It was the Father, His obedience to Father, even on the death, sinunod niya po. Kaya sabi, He humbled Himself by becoming obedient to the Father until death. Hindi siya nagdalawang isip. Right? Bakit? Kailangan siya mamatay Kasi yung mga kasalanan natin, binitbit niya doon sa krus ng Kalbaryo. Nung mamatay po siya, dalay lahat ng kasalanan natin, nalibing po lahat. And then after 3 days, He rose again. Asan yung kasalanan natin? Nalibing po lahat. Nung mabuhay si Panginoong Kristo, yun yung malaking pag-asa natin that we have a risen God, isang buhay na Diyos na kahit anong hilingin natin sa pangalan ni Kristo Jesus, tinutugon po niya. Palakpakan natin si Jesus. He is a God who answered all our prayers. Even the death, hindi yun ang naging katapusan niya, kamatayan. There is no power over death kay Jesus Christ, mga kapatid. Walang kapangyarihan. The next verse, verse 9. Therefore, again, sabi ni Paul, ang sabi niya, itinaas siya ng Diyos Ama. God exalted Jesus to the highest place and gave Him the name that is above every name. Pastor, pangalan anak ko, Jesus Iba naman pala yung ugali, napakawalang hiya. Sabi ng mga kapitbahay, si Jesus, walang hiya yan. No, ang sabi nito, yung pangalang Jesus, ibinigay po yan. The next verse, pagtingin natin, verse 10, that at the name of Jesus, every knee will bow down, should bow in heaven, on earth, and under the earth. Tatlo ang binanggit ni Paul dito. Sino yung nasa heaven?
All the angels will bow down to Jesus Christ. Nasa lupa, kasama po tayo. Lahat tayo ngayon nabubuhay will bow down our knees and worship the name of Jesus Christ. Who is under the earth? The darkness world. Magiging ang kapangyarihan ng masama, nagyuyumuyo ko sila pagdating sa pangalan ng Panginoong Kristo. Remember yung lalaki na sa sementeryo? Inalihan ng legions of demons, right? Nung makita niya si Panginoong Kristo, sabi niya, anak ng kataas-taasan. Jesus, kilala siya. So walang sino man sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa na hindi sasamba sa binigay na pangalang Panginoong Hesukristo natin. Palakpakan natin si Jesus. Ang sarap. Ang sarap. Ang sabi rito, tingnan nyo, verse 11. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the God the Father. Jesus is curious. Sabi niya, curious sa Hebrew word. Sila Alexander the Great. The next slide. Pinatunayan ni Paul talaga. Next slide please. Yes. Si Jesucristo raw ang totoong Diyos. Kasi buhay siya eh. Curious. Tawag sa Hebrew word, curious. Si Caesar, yung Augustus Caesar? No. How about Alexander the Great? The next slide. Ang realidad, si Jesucristo lamang po ang dapat sambahin, iduluhin ng tao. No? Hindi si Alexander the Great at si Augustus Caesar. They are parody. Nakakatawang imitasyon sa Google. Pag ginugel niyo yung parody, ang lalim eh. Parody na to. Imitation. Imitate si Jesus. Pero yung mga ribulto, they are not true Lord. Hindi po sila totoong Diyos. Wala silang kayang gawin. Kasi nung panahon talaga nila, yung Greco-Roman era, nung panahon na yun. Kaya pala tayo, di ba, mayroong mga tinatawag tayong CV, na i-share ko kanina, CV. Doon ko lang nalaman yung pagka kasi, di ba, mag-a-apply ka, please submit your CV. Hindi ko naman talaga alam yung kahulugan ng CV na yun. No? Anong ibig sabihin? Akala ko yung bidet yung inaano doon sa CR, yung ginaganong bidet. Ano bang bidet yun? Akala ko yung bidet na, yung pala ibig sabihin nun. Right? Kasi mahilig ako lovely. Kaya inaanap ko, bidet. Yung pala yung CV na yun. Andoon lahat yung achievement natin. Bago ka matanggap sa trabaho, di ba? Doon tinitingnan. Sila Alexander the Great, Augustus Caesar, yun yung pinagbasihan sa kanila, yung kanilang mga achievements. On the other hand, si Jesus Christ ang pinagbasihan, yung pagiging humble heart ng ating Panginoong Kristo. Being a servant to the lowest servant ng human. Parito siya para paglingkuran. Alam niyo ba tayo pinaglingkuran ng Panginoon? Kaya walang dahilan para tayo rin naman matuto tayong maglingkod sa kapwa. Pastor, ang hirap ng paglingkuran nitong kapwa ko na ito, abusado. No? Basta ang titingnan natin, ang karakter ni Jesus Christ. Challenge ko, yung kanina, ito yung challenge. Ma-achieve natin ang unity talaga comes through humility. Yung tayong united, hindi galing sa atin yan. It started from our Lord Jesus Christ. So, kung ikaw ay nanalig kay Kristo Jesus, magkakaroon ka ng katulad ng puso niya and mindset ni Jesus Christ. And then the Spirit of the Lord, nagkakaisa tayong lahat. At kapag nagkakaisa tayo ng Espiritu, walang dahilan para magkakanya-kanya tayo. Napakaganda. The next slide. Magkaroon lang ng katulad ng isip ni Jesus Christ. Mas pinahalagahan niya kapakanan ng kapwa kaysa sa kapakanan ng kanyang sarili. Actually, inuna nga niya tayo, di ba? Na maligtas eh. Para iligtas ng Panginoong Kristo. We are all like rags, filthy rags. Sabi doon, ganun tayo karumi. Pero nilinis tayo ng Panginoon because of His death on the cross at nabuhay siyang muli. Kaya yung mindset, sinasabi ni Paul, set niyo lang yung mind niyo kay Christ. Ano ang ginawa niya nung bumaba siya rito? Kapatid, pagka may trials tayo sa buhay, unang iisipin natin, ano kayang ginawa ng Panginoon nung nandito siya sa ganitong sitwasyon? Remember, nung nasa krus siya, di ba sabi niya, my God, why have you forsaken me? Ang sakit nun. Para sa kanya, inabandon siya ng tatay niya. No? Tayo, naranasan din natin ba yun? Tingnan natin, anong ginawa ng Panginoon. Lahat yan, naranasan ng Panginoon. Walang hindi po siya, hindi naranasan natin. Higit pa sa naranasan niya. Kaya walang dahilan tayo para sabihin natin kasi Diyos ang Panginoong Jesus. No.
He became servant to the low human being. Ang challenge ko ito. Challenge natin ha. Pwede nyo bitbitin ito. Next slide. Pakibasa nga natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Ganda na. Dito ako nag-end up. Dito tayo mag-end up. Parang sinasabi nito, kapatid, ikaw muna, bago sarili ko. Mga kabataan dito. Kayo muna, bago ako. Magulang muna, bago ako. Baliktad sa mga kabataan eh. Ako muna, nanay, tatay, bago kayo. No? Baliktarin natin. It applicable sa lahat po ito. Dito sa church natin, pwede natin i-apply ito. Kayo muna, bago ako. In that way, magkakaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba talaga. Let us bow our head and close our eyes. Father, we thank you again and again. Panginoon, bigyan mo kami ng panahon na pakalimiin, pakabulayan itong mga sinabi ni Paul sa book of Philippians. And so whatever ang result nito, Panginoon, it will come out sa mga puso namin na maging katulad mo, Panginoong Jesus. Turuan niyo pa kami, Lord, how to humble ourselves. At yung kapakanan ng kapwa namin, mas higitan namin, Lord. Bago ang kapakanan ng sarili namin. And in that way, Lord, kalulugdan mo kami, Panginoong. So salamat po kay Pablo na ini-imitate ka. Ganon din po kami, Lord. Gusto naming matutunan kung paano ka namuhay sa mundong ito and how you apply yourselves, O God, sa mga nakasalamuha mo. And even us, Lord, teach us to serve others, Lord, nang walang kondisyon, walang kadahilanan. At higit sa lahat, Panginoon, kayo po ang may taas sa mga buhay namin. Purihin ka, sambahin ka. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.